po, magandang umaga po. Welcome po sa ating morning devotion. At bago pa tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayong umaga. Salamat po sa panibagong araw na to. Salamat po sa patuloy na kalakasan at patuloy na biyaya na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lord God, sa umagang ito, sa pagbubulay-bulay po ng ng iyong mga salita, samahan mo po kami, bukas mo po ang aming mga puso at isip upang maintindihan namin, Panginoon, yung aral na nais mong ipabatid sa amin ngayong umaga. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang scripture po nating umaga ay matatagpuan sa Genesis 32:25 to 31. At ganito po ang sinasabi sa magandang Biblia. Magandang balita Biblia. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, inampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakikipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano naman pangalan ninyo? Tanong ni Jacob, bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. So, yung binasa po natin ay naglalarawan sa matinding pakikipagbuno ni Jacob sa isang lalaki. Ay nagpakita po sa kanya na isang lalaki na hindi niya po kilala. Sinakpan po siya nito at hinampas ang kanyang balakang na naging dahilan ng paglinsad ng buto niya. Binago din ng lalaki yung pangalan niya at kaya naging Israel ang tawag sa kanya. Hindi po tumigil si Jacob sa pakipagbuno dun sa lalaki hanggang sa makuha niya po yung basbas na gusto niyang makuha. Dahil po, yung basbas po na yun ay dahil sa gusto niyang makabalik po dun sa kanilang bayan at makipag-ayos po sa kanyang kapatid na si Esau. At kinalaunan po ay tinanggap niya nga ang basbas sa lalaki kahit na papilay-pilay siyang umalis doon at simula noon po ay nagbago ang kanyang buhay. Ang kahulugan po ng pakipagbuno ay tumutukoy sa pisikal na labanan. Pwede din pong nangangahulugan ito ng matinding pagsubok o pakipaglaban sa mga hamon sa buhay o sa mga sarili nating damdamin. Si Jacob po ay nakipaglaban sa isang lalaki para sa isang layunin. Layunin po na makatanggap ng basbas. Sinubok po siya ng lalaki. Sinubok po ang kanyang lakas. Sinaktan siya nito pero hindi siya sumuko. Sinabi niya pa nga po na hindi niya bibitawan yung lalaki hanggat niya nakukuha yung basbas nito. Makikita po natin kay Jacob dyan yung matinding pag-asam niya sa biyaya ng Panginoon, na hindi siya nakabatay lang sa kanyang lakas at karunungan. Minsan sa buhay po natin ay katulad din tayo ni Jacob. May mga inaasam sa buhay na matanggap, kaya talagang nilalaban natin ito sa Panginoon. Hindi natin siya binibitawan hanggat hindi natin nakukuha yung mga hinihingi natin sa Kanya. Ang Panginoon naman po, kapag nakikita niya yung layunin natin sa ating buhay, hindi siya maramot, lalo pa at maganda yung intention natin. Kaya po kahit na ang dami nating struggle sa buhay, lumaban lang po tayo katulad ng ginawa ni Jacob. Sa pa din po sa nangyari sa kanya is pinalitan po ang kanyang pangalan from Jacob to Israel. Ang pangalan pong Jacob ay nangangahulugang mandaraya o mang-uumit. Pinalitan po ang kanyang pangalan para mabago po yung pagkakakilanlan sa kanya. Pinalitan po ito ng Israel dahil nakipagbuno siya sa Diyos at nagtagumpay sa pamagitan ng pagpapakumbaba at pagkapit po sa ating Panginoon. Marahil meron po sa atin na
tingin sa kanilang mga sarili ay masama dahil po nakasakit tayo sa kapwa natin or may nagawa tayong masama sa kanila. Pero ang Diyos po ay hindi agad tayo huhusgahan. Kapag nakita niya pong tayo ay nagbago, natuto tayong magpakumbaba at natutong lumapit sa Kanya, tayo po ay Kanyang babaguhin muli. Lagi po siyang nagbibigay sa atin ng second chance, ng chance na maging mabuti po tayong tao. Ang tagumpay po ni Jacob ay hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil po sa awa ng Panginoon sa kanya. Napalitan po ang kanyang identity mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging anak ng pangako. Nawa po itong verse na binasa natin ay magsilbing reminder sa atin na kahit may mga nagawa tayong mali o kasalanan sa ating kapwa o sa ating Diyos, palagi po nating isipin na ang Diyos po ay lagi nagbibigay ng second chance sa atin. Na kahit kahit po marami tayong pinagdadaanan, marami tayong struggle sa buhay, lumalaban pa din po tayo. Lumaban pa rin po tayo. At magpatuloy po tayo manalig sa ating Diyos dahil nakikita po niya yung lahat ng ginagawa natin. Tutulungan niya po tayong maging matanggumpay. Basta po, umapit lang po tayo sa Kanya. Kung ano po yung ginawa ni Jacob, marami man po tayong struggle sa buhay. Nawa ay maging example po ito sa atin na lumaban lang tayo hanggang sa makamit po natin yung katagumpayan sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Salamat po sa story na ito na narinig namin sa karakter ni Jacob, Lord God. Salamat po dahil nandiyan ka palagi para sa amin na kahit ang dami naming struggle, pinagdadaanan sa buhay, lagi mo kami tinutulungan, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Kahit, Panginoon, alam namin sa mga sarili namin, Lord God, na hindi kami karapat-dapat sa iyo, na marami kaming nagagawang mali, marami kaming nagagawang hindi maganda sa kapwa namin, sa ibang tao, Lord God, ay lagi mo pa rin kaming binibigyan ng chance para magbago, chance na maging mabuting tao. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo kaming mas makita ka sa aming mga buhay at maging good example po kami sa ibang tao. Nawa, Panginoon, ay palagi ka naming kakapitan sa kahit na anumang pagsubok na aming pinagdadaanan. At huwag kaming bibitiw, Panginoon, sa lahat ng iyong pangako. Lord God, sa pagpapatuloy po ng araw namin ngayong araw, ingatan mo kami at gabayan at patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.